Mundo ng sining ay sadyang mahiwaga. Sa likod nito ay lihim na di saklaw ng mata. Sa unang tingin ay nakakahanga. Atin pang paglalingin, ito'y di lang basta tinta. Sa bawat hugis at titik, may kahulugang nakasiksik. Para sa mga patagong pag-imik, ito'y daraan sa hagik. Isang klasikong likha, ang sining ng karikatura, idaraan sa kakatuwang mukha, katotohanang di maikakaila. Sa mga mata ni Alfred McCoy, ito ang ating politika sa panahon ng Amerika. Ang mga mapapalad, ang taong bayan. Kaya pala hindi matapos-tapos ang sinasabing paghihirap ng munisipyo ay may alaga siyang mga patabain. Kung ganito nga hindi na matatapos ang panglilitis ko. Tingin ko, kailangan na malaman ng mga tao sa bayan na ito kung sino ang pinakamaimpluwensya. Siguro kailangan natin magpagawa ng estatwa dyan. Saan naman tayo kuha ng budget para doon, Mayor? Para saan pa ang mga pera na ibinabayad ng mga tao? Sa bawat pawis, hirap tinitiis para sa ating inang bayan. Ngunit bakit kahirap umunlad patungo sa ganang buhay? Tiisin ko dugo't pawis alam sa kinabukasan nating hinihintay. Pareho naman tayo ng trabaho, pero bakit hindi pareho ng sahod? Alam mo ba, nakakadismaya ang pagiging guro dito sa Pilipinas kumpara sa pagiging guro sa ibang bansa. Tama. Sa ibang bansa, para lang maging guro ay kahit makagraduate lang okay na. Dito, kailangan pa rin ng napakataas na kwalifikasyon. Kaya nga, di napatas to, no? Anong ingay ito? Anong pinag-uusapan? Wala ma'am, nag-uusap lang kami sa pagiging dismayado namin sa pagiging guro namin dahil mabababa ang sahod namin dito sa Pilipinas. Oo nga. Hay, naiintindihan ko. Sana magbago. Pero kaya nagbibigay ng pagbabago sa buhay ng mga bata. Kahit di palaging kinikilala ng sistema. Manggagawang taliwas ang halaga. Minsay na naginip, lahat tayo'y maginhawa. Walang nasa roro ko laylayan. Ang halaga ay pansin, bawat isa ay pantay. Ikaw at ako, tayo ay Pilipino. Isang bansa, tayo'y magkaisa. Isang dugo, isang lahi, isang iling. Ang pangarap ko'y bansang pantay-pantay. Ang politika, ang pagsisilbi sa mamamayan, hindi dapat pinapasa sa sariling kaanak at malapit na kapartida. Bigyan naman ng pagkakataon ng iba para paangatin ang bansa. Sana ay inyong malaman, ang politika ay hindi pinagpapasahan. Oy, Mayor, napakaganda ng ngiti natin ngayon ah. Nakapag-desisyon ka na ba ulit na tumakbo ngayong eleksyon? Si Manuel nga pala, ang aking anak at ang magpapatuloy ng nasimulan ko. Inaasahan ko ang suporta nyo sa susunod ng pagtakbo sa eleksyon. Magandang umaga po. Magandang umaga po.
Ha? Ilang taon nang nasa pamilya niyo ang bayang ito, Mayor. Baka naman panahon na para bigyan ng pagkakataon ng iba na mas paunlarin pa ang ating lugar. Hindi lang naman kayo ang may kakayahan, marami din ang handang magsilbi pa sa bayan. Sama-sama nating abutin pinakamatayog na bituin. Tayo'y di magkalaban, tagumpay ay ating mithi. Tagumpay ng bayang atin, pampublikong silbi para sa lahat. Politika hindi sa isa kundi lahat. Sa pagprogreso ng panahon, ang kabataan ay nagbabago. Mula sa pagiging konserbatibo na dulot ng Kristyanismo, unti-unting niyakap ang pagiging liberal na ipinakita ng Amerikano. Pagod maglaro. Ma'am, sir, pwede po bang pakitigil niyo muna yung mga ginagawa niyo romantikong bagay dito sa pampublikong lugar? Hindi po kasi pwede dito yan, may mga batang dumadaan. Okay po. Pasensya na po. Sige po, salamat po. Ay naku, iba na talaga ang panahon ngayon. Noong panahon namin, hindi na kami sinasabihan yan. Mga kabataan nga naman ngayon, marami pa dapat silang matutunan. Mga kabataan nga naman ngayon. Ako'y isang Pinoy sa puso diwa, masakop man ng maraming bansa. Marami ng kultura ang aking nakita. Ako'y Pinoy na natuto sa nagdaang panahon. Ating kultura ay hindi limot, sadyang nag-iba. Bayan kong sinilangan, sa agos ng panahon nakisama. Bakit kung sino pa ang masipag at matyaga, sila pa ang naghihirap? Kailan ba magiging sapat ang sipag para umangat? Anong klase ang ginagawa nyo, ha? Marunong ba kayo? Di sapat ang iyong kita, Mang Juan. Kailangan ko pa ng mas marami. Ibinigay ko na ang lahat ng pera ko sa iyo, Mayor. Wala na po akong maiaalay. Walang 1 kilong palay, walang kita para sa'yo. Sumusobra ka na. Masyadong mataas ang ipinapataw mong buwis para sa amin. Hustisya para sa mga aparero. Tanggal na kayo. At sa kanyang sipong namangha, aperay nahalina. Sa sipag mo, nabihag ka, nasadlak sa dusa. Trabaho tila'y di nasasapat, kayo na walang natatanggap. Lahat ng dapat ating nalalasan, napunta sa kanila sa taas. Tila na wala ng karapatan, alipin na kaluluwa. Tanging hangarin, makamit ang nararapat. Marami pa ang karikatura, ang inilikha na sa libro ay nakatala, upang sa kakaibang figura ay ating makita ang kapanahunan ng Amerika sa ating politika. Ito ang komikong isinalin ni Alfred McCoy sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng pag-aanalisa base sa Pilipinas sa kamay ng Amerika.
Dito ay makikita iba't ibang parte ng politiko, kung anong klaseng pamamalakad ang hain sa publiko, ang kaibahan ng pagiging Amerikano sa Pilipino, ang unti-unting pagtanggap sa pagbabago, ang paglaya sa dating kolonyalismo bago ang mga Amerikano. Iba't ibang pangyayari ang ipinakita, ayon sa nakaraan na sa atin ngayon ay naghulma. Ang bawat karikatura ay may mga ganap na katugma. Marami dito ay nabago, ngunit marami rin ang nanatili. Kaya Pilipino, kailan nga ba tayo matututo ng totoo? Ako'y anak ng lupang hinirang, kung saan matatagpuan ang timyas ng perlas ng silangan, nagniningning sa buong kabuuan. Ay ang hiwaga ng silangan, at saan mang bayan o lungsod. Nilalagay ba kayong bloopers doon? 5-10 minutes na bloopers. Tapos 2 minutes lang yung actual na